Alas 5 pa lang ng umaga ay gising na si Lourdes Aling Luring Gatchalian. Tahimik siyang bumangon mula sa manipis na kutson sa inuupahang maliit na silid sa Pasig. Wala pang liwanag sa labas. Tanging ilaw mula sa lumang bumbilya ang nagbibigay sa kanya ng anino sa dingding. Mula sa basyong lata ng gatas, sinandok niya ang natitirang kape. Tinimplahan ito ng kaunting asukal at nilagyan ng mainit na tubig. Habang humihigop, nakatitig siya sa lumang litrato ng isang batang babae na nakasuot ng graduation gown, ngiting puno ng pangarap. Pinunasan niya ito ng panyo at mahina niyang bumulong, "Anak, sana ay nasa mabuti kang kalagayan." Bago pa sumikat ang araw, naaligo na siya gamit ang malamig na tubig sa poso at nakauniporme na ng kulay abong pang janitress. Nakasabit sa kanyang leeg ang ID na may pangalang Lourdes G. 2 taon na siyang janitress sa malaking kumpanya ng Riva Stan Industries, isang kumpanyang kilala sa pagiging istrikto sa oras at disiplina. Sa kabila ng kanyang edad na 62, hindi pa rin siya pinapalampas ng gwardiya sa gate. "Magandang umaga po, Mang Tito." Pati ni Lourdes na may pagngiti. "Maaga ka na naman, Aling Luring. Hindi ka pa rin marunong magpahinga?" Biro ni Mang Tito Ladera, ang matagal nang security guard ng kumpanya. Sayang ang oras, Mang Tito. Habang kaya pa ng katawan, magtrabaho lang." Sagot ni Lourdes sabay abot ng baon niyang tinapay na nilagyan ng kaunting palaman. "Kape ka muna, ako na lang maglinis sa lobby." "Salamat, ikaw na naman ang nauna sa lahat. Kung lahat ng empleyado ay kasing sipag mo, baka mapabilis ang pag-asenso ng kumpanya na to." Tugon ni Mang Tito na may ngiti ngunit halatang may lungkot sa mga mata. Alam niya kasi ang tunay na hirap ni Lourdes. Tahimik na pumasok si Lourdes sa malawak na lobby ng gusali. Habang pinupunasan ang mga mesa at pintuan, napapaisip siya kung ilang taon na ba siyang nagtitiis sa ganitong buhay. Araw-araw, paulit-ulit gising sa madaling araw, pasok bago ang lahat, uwi pagod sa gabi. Pero hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, bawat araw na may trabaho ay biyaya. Ang bawat pisong kinikita ay pinaghihirapan niya para sa kanyang anak, si Celine, na matagal na niyang hindi nakikita. Ang alam ng lahat, nasa ibang bansa ito at pagdating ng alas 6, unti-unti nang nagsidatingan ang mga empleyado. Ang ilan ay bumabati ng simpleng good morning, ngunit karamihan ay nagkukunwaring hindi siya nakikita. May ilan pang dumadaan na parang iniiwasan siyang matapunan ng tingin. "Aling Luring, pakilinis nga agad yung CR ng babae. Ang dami kasing tubig sa sahig kanina, baka madulas kami," sigaw ng isang babaeng staff habang naglalakad papasok ng elevator. Mumiti lang si Lourdes. "Opo iha, lilinisin ko na." Sa loob ng CR, habang nagkakaskas ng sahig, naririnig niya ang tawanan ng mga empleyado sa labas. "Grabe si Aling Luring. Parang hindi napapagod. Dapat yata magpahinga na yon," sabi ng isa. "Baka naman ginusto niya yan. Hindi ba't may anak siyang nurse sa abroad? Siguro nagpapadala sa kanya kaya ganyan. Tinatamad ng magretiro," dagdag ng isa. "Tamad? Araw-araw nga gising niya ng alas 3, sabat ng isa pa. Pero sayang din. Sana ako na lang ang anak niya. Baka ako padalhan ng dolyar?" Sabay tawa ng grupo. Tahimik lang si Lourdes. Alam niyang wala silang alam sa totoo. Ang totoo, halos 2 taon na siyang walang natatanggap na kahit anong sulat o tawag mula sa anak. Hindi niya alam kung saan na ito napadpad. Ang huling mensahe lang na natanggap niya ay, "Nay, kapag okay na ako, susunduin kita." Simula noon, wala na. Pagkatapos niyang maglinis, pumunta siya sa kantin para mag-almusal. Bumunot siya ng 5 pisong barya mula sa bulsa at bumili ng pandesal. "Isa lang po, mahinahong sabi niya. "Mainit pa po ba?" "Oo, mainit pa, pero isa lang ulit ha."
Tanong ng tindera. Haha, oo, isa lang po. Wala pa kasing sahod eh. Dahan-dahan siyang umupo sa pinakadulong mesa habang kumatain. Inilabas niyang muli ang lumang litrato ng batang babae sa graduation gown. Ang kaisa-isa niyang anak na noon ay puno ng pangarap. Hinaplos niya ito at napangiti. Celine, anak, kung nasaan ka man, tandaan mong mahal kita. Bulong niya habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Biglang may lumapit na batang janitor trainee, si Leo, na bagong pasok. Aling Luring, kayo po ba ang senior janitress dito? Tanong nito habang nakangiti. Oo, iho. Bakit? Ang bait niyo pala, sabi ni Mang Tito. Pwede niyo po ba akong turuan kung paano yung tamang paglinis sa labi? Nako, simple lang yan. Hindi lang basta punas. Dapat may puso sa ginagawa mo. Kasi kahit simpleng trabaho kung may malasakit, magiging magandang resulta. Natangiti si Leo. Grabe po kayo, parang nanay ko. Siguro kasing kulit mo rin siya, sagot ni Lourdes sabay tawa. Sandaling nawala ang lungkot sa kanyang muka. Ngunit sa di kalayuan, may dalawang empleyadong nagmamasid. Sina Monica Rivas, ang HR Supervisor, at Rico Vergara, Operations Manager. Ang sipag pa rin ng matandang yan, pero minsan nakakainis. Parang siya pa ang bida sa maintenance team. Sabi ni Monica, habang nakatasang kilay. Hayaan mo Monica, sabat ni Rico. Darating din ang araw, mapapalitan yan. May plano ako. Hindi alam ni Lourdes na sa likod ng kanyang pagsisikap, may mga taong may inggit at paghuhusga sa kanya. Ngunit sa puso niya, isa lang ang alam, na kahit gaano kaliit o kadumi ang trabaho, basta ito ay tapat, marangal ito. Habang papalubog na ang araw at nagliligpit siya ng mga gamit, muling sumulyap si Lourdes sa litrato ng batang babae. Napangiti siya sa gitna ng pagod. Para sa iyo lahat ito anak, darating din ang araw, magkikita tayo ulit. At sa labas ng bintana ng gusali, unti-unting sumikat ang liwanag ng bagong umaga. Isang paalala na kahit sa gitna ng pangungulila at pagod, may pag-asa pa ring sisikat muli. Hating gabi na halos, ngunit maliwanag pa rin ang buong opisina ng Rivas Tan Industries. Isa itong modernong gusali na laging nagliliwanag sa gabi dahil sa mga overtime workers. Ngunit ngayong linggo, mas abala kaysa dati. Nagpatawag ng pulong ang HR head na si Monica Rivas, isang babaeng kilalang istrikta, mapangmata at may makinis na kutis na parang hindi pa nakatikim ng pawis. Nakasalamin siya at laging nakasuot ng mamahaling blazer na kulay pula. Simula ngayong linggo, aniya habang nakatayo sa harap ng staff room, gusto kong bago umalis ang kahit sinong empleyado, lalo na ang maintenance at janitorial team, ay siguraduhing kintab ang bawat sulok ng opisina. Walang dumi, walang bahid ng alikabok. Gusto ko kahit 10 oras ng gabi, magmukhang bago ang gusaling ito. Tahimik ang lahat. Ngunit halata sa mukha ng ilang janitor ang kaba. Lalo na kay Lourdes na nakatayo sa likod, yakap ang mop at balde niya. Sanay na siya sa mga ganitong biglaang patakaran. Ngunit ngayong gabi, ramdam niyang may kakaibang tensyon sa paligid. Aling Luring, tawag ni Monica nang mapansin siya. Naririnig mo ba ako o kailangan kong ulitin? Huwag mong gawing talusot na matanda ka na ha. I want this floor spotless before 10 p.m. Naiintindihan? Opo, Ma'am Monica, mahinahon niyang sagot. Good, at kung hindi mo matatapos, bawas sweldo. Wala akong pakialam kung pagod ka. Kung kaya ng iba, dapat kaya mo rin. Sabay sulyap kay Rico na nakatayo sa tabi niya. Tumango si Rico Vergara, ang operations manager na laging sabit sa mga desisyon ni Monica. Matagal na niyang pinopormahan ito at alam niyang ang pinakamabilis na paraan para mapansin ay ang sumang-ayon sa lahat ng gusto ng babae. Tama si Ma'am Monica, ani Rico. Disiplina ang kailangan dito, hindi edad ang basihan ng trabaho.
Kung hindi kayang sabayan ng iba, baka oras na para magpahinga na lang sila sa bahay. Ramdam ni Lourdes ang kirot ng mga salitang iyon, ngunit pilit niyang ngumiti. Sige po, gagawin ko po ang lahat. Lumipas ang mga oras. Nagsimula na siyang magpunas ng sahig, maglinis ng mga mesa at magwalis ng paligid. Ang mga ilaw sa itaas ay nagsimulang kumurap-kurap sa sobrang tagal niyang nagtratrabaho. Halos walang tao sa opisina, maliban sa mga overtime staff at kay Rico, na abala sa cellphone habang kinakausap si Monica. Magaling ka talaga, ma'am. Lalo kang gumaganda kapag galit. Biro ni Rico sabay tawa. Umirap si Monica. Tumigil ka nga dyan, Rico. Huwag mo akong niloloko. Alam ko namang gusto mo lang ipakita na loyal ka sa akin. Hindi seryoso ako. Alam mo namang ako lang ang kakampi mo rito. Sagot ni Rico habang palihim na tumingin kay Lourdes. At tingnan mo yung matanda. Dapat siguro bigyan natin ng leksyon yan para matuto. Hindi man maintindihan ni Lourdes ang mga bulong ng dalawa, naramdaman niyang pinagtatawanan siya. Tiniis niya sapagkat sanay na siyang gawing tampulan ng biro. Ngunit habang nililinis niya ang mesa ng HR office, bigla siyang nadulas. Tumilapon ang timba at kumalat ang tubig sa sahig. Nagkalat din ang mga basahan at walis. Napaluhod siya at mabilis na pinulot ang mga gamit habang nanginginig ang kamay. Pasensya na po, bulong niya. Halos di marinig ang sarili. Nang marinig ni Monica ang kaluskos, agad siyang tumayo at tiningnan si Lourdes na nakaluhod sa sahig. Basang-basa ng tubig. Ano to? Anong ginawa mo? Ang kalat-kalat mo, Lourdes. Hindi ka na nga mabilis magtrabaho, magulo ka pa. Pasensya na po, ma'am. Nadulas lang po ako, sagot ni Lourdes habang pinupunasan ang sahig. Pasensya? Pasensya? Ganyan ding sinabi mo nung isang araw, hindi ba? Tamad ka lang talaga? Kung hindi mo kayang panindigan tong trabaho mo, umalis ka na lang. Hindi ka bagay dito. Sigaw ni Monica, sabay hampas ng clipboard sa mesa. Narinig iyon ng ilang empleyado na nag-overtime sa kabilang cubicle. Napatingin sila, ngunit imbes na tumulong, nagtawanan pa. Grabe, parang teleserye to ah, ulong ng isa. Ang OA ni Ma'am Monica, pero totoo naman, matanda na yung janitress, dapat magretiro na lang. Sabat ng isa pa. Baka gusto pa niyang sumikat. Tingnan mo, nakaluhod na oh. Sabay tawa ng malafas. Nang marinig iyon, tumigil sandali si Lourdes. Hindi siya lumingon. Inipon niya ang lahat ng lakas para hindi bumigay ang damdamin. Pero sa loob-loob niya, tila gumuho ang mundo. Ma'am, patawad po, sabi niya habang nanginginig ang boses. Hindi ko naman po sinasadya. Ako na po ang maglilinis ulit. Huwag niyo na po akong pagalitan. Ngunit hindi pa rin siya tinigilan ni Monica. Hindi mo sinasadya, araw-araw kang maupalusot, Lourdes? Alam mo ba kung ilang beses ko nang pinagtanggol ka kay Sir Rico para wag kang tanggalin? Pero mukhang sayang lang pala. Mumisi si Rico, sabay sabing, tama ka, Monica, baka dapat palitan na yan ng mas bata. Sayang ang oras sa ganitong klase ng empleyado. Tahimik lang si Lourdes habang pinupunasan ang sahig. Ang bawat hagod ng basahan ay parang tumatama sa kanyang puso. Tumutulo ang pawis at luha niya sa sahig, ngunit nagpatuloy siya. Hindi niya kayang sumagot, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili dahil sa tuwing susubukan niya, mas lalo lang siyang lalaitin. Lumipas ang ilang minuto, umalis si Monica at Rico, iniwan siyang mag-isa sa opisina. Tahimik na bumagsak ang ulan sa labas, tila nakikisimpatiya sa kanya. Lumapit si Mang Tito na kanina pa nanunood mula sa pinto. Lourdes, mahinahon niyang wika, hayaan mo na sila. Alam kong hindi tama yon. Pero kilala kita, hindi ka naman tamad. Napayuko si Lourdes. Salamat, Mang Tito. Sanay na ako. Basta may trabaho, okay na ako. Pero hindi tama yung ginagawa nila sa'yo. Alam mong may hangganan ang pagtitimpi.
Ngumiti si Lourdes, mahina ngunit may pigati. Ang hangganan, Mang Tito, minsan wala sa atin. Minsan nasa langit na bahalang magtakda. Baka balang araw, makikita nila kung sino talaga ako. At sa mga salitang iyon, tahimik siyang nagpatuloy sa paglinis. Sa gitna ng dilim ng opisina at lamig ng ulan, tanging pag-asa at dasal ang iniwan niya sa sarili. Hindi para sa ganti, kundi para sa isang araw na may makapansin ng kanyang kabutihan bago pa man siya tuluyang mapagod. Bandang 2:00 ng hapon, tahimik na ang buong gusali ng Rivastan Industries. Ang karamihan sa mga empleyado ay nag-lunch out, samantalang si Lourdes ay naiwan sa maliit na janitor's room sa basement. Nakaupo siya sa lumang bangko, pawisan at halatang pagod na pagod. Kanina pa siya nakakaramdam ng hilo, marahil dahil sa gutom at sobrang pagod sa magdamag na paglilinis. Magpahinga ka muna, Lourdes, paalala ni Mang Tito habang pinupunasan ang kanyang noo. Kanina ka pa walang kain. Mula kagabi, tuloy-tuloy na trabaho mo. Ngumiti si Lourdes ng mahina. Ayos lang to, Tito. Mas mabuti ng pagod sa trabaho kesa sa pagod sa kakaisip. May naiipon pa ako kahit papano. Saan mo ba ginagamit ang ipon mo? Hindi mo naman ginagastos para sa sarili mo? Pinapadala ko pa rin, mahinang sagot ni Lourdes habang dahan-dahang isinasara ang kanyang bag. May anak kasi ako sa abroad. Matagal ko na siyang hindi nakakausap. Pero baka isang araw, magparamdam siya ulit. Tumango si Mang Tito, ngunit halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ilang sandali pa, biglang nang hina si Lourdes. Napahawak siya sa kanyang sentido at natumba sa silya. Lourdes, mabilis na sigaw ni Mang Tito. Sabay alalay sa kanya, inayos niya ito sa upuan at tinapik-tapik sa pisngi. Hoy, gising! Lourdes! Hindi gumagalaw si Lourdes kaya't agad niyang kinuha ang bag nito sa gilid. Baka may gamot, bulong niya sa sarili habang binubuksan ang lumang zipper. Sa loob, nakita niya ang ilang lumang panyo, maliit na wallet at isang envelope na halatang luma na at bahagyang kupas. Naupo siya at nagdalawang isip. Pasensya ka na, Lourdes, pero baka importante to. Ulong niya habang dahan-dahang binubuksan ang envelope. Pagbukas niya, bumungad ang ilang dokumentong may mga selyo. Ang unang papel ay birth certificate. Nakasulat dito, name Celestine M. Gatchalian, mother Lourdes M. Gatchalian, father unknown. Napakunot ang noo ni Mang Tito. Celestine Gatchalian, kapareho ng apelyido niya. Sumunod niyang binasa ang isa pang papel, isang diploma mula sa University of Cambridge, England. Sa ilalim, nakasulat ang pangalan na iyon din, Celestine Gatchalian, Bachelor of Business Administration cum laude. Napamulagat si Mang Tito. Cambridge? Aba, yang anak ni Lourdes? Ganito kataas ang pinag-aralan? Habang binabasa niya, napansin niyang may nakasamang lumang larawan sa loob ng envelope. Isang batang babae na nakangiti sa tabi ng batang may toga. At sa likod ng litrato, nakasulat ang mga salitang, "Para kay Mama, babalik ako kapag natupad ko na lahat ng pangarap ko." Sa mga sandaling iyon, parang may malamig na dumaloy sa likod ni Mang Tito. Hindi niya lubos maisip kung bakit nananatiling janitress si Lourdes, kung ganito pala ang koneksyon niya sa isang matagumpay na anak. Lalo siyang napatitig sa diploma at muling binasa ang apelyido, Gatchalian. Hindi kaya, bulong niya, hindi kaya ito yung anak niyang sinasabi niyang nasa abroad? Biglang kumilos si Lourdes. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tito? Mahina niyang sambit habang pilit bumabangon. Ay salamat, akala ko kung ano na. Mabilis na sabi ni Mang Tito habang isinasara ang envelope. Nahilo ka kasi, Lourdes, buti na lang nakaupo ka. Napansin ni Lourdes ang envelope sa kamay nito. Mabilis niyang inabot iyon, nanginginig ang kamay. Tito, binuksan mo ba to?
Tanong niya. Halos pabulong pero ramdam ang kaba. Napayuko si Mang Tito. Pasensya ka na. Akala ko may gamot. Hindi ko naman sinasadya pero naputon siya ni Lourdes. Pakiusap, huwag mong sasabihin kahit kanino ang nakita mo. Lalo na dito sa kumpanya. Pero Lourdes, bakit mo tinatago yan? Yung anak mo pala mukhang matagumpay. Dapat proud ka, sagot ni Tito, naguguluhan. Umiling si Lourdes at napabuntong hininga. Hindi mo naiintindihan, Tito. Hindi lahat ng tagumpay ay kayang lapitan. Minsan, mas mabuti ng tanaw na lang mula sa malayo. Tahimik silang pareho. Sa labas, maririnig ang ingay ng mga makina at mga yabag ng empleyado. Maya-maya, nagsimula si Lourdes magsalita muli. Dahan-dahan, ngunit may bigat sa bawat salita. Noong bata pa siya, mahirap lang kami. Pinag-aral ko siya sa pampublikong paaralan gamit ang pag-aalok ko ng labada. Nung natanggap siyang scholar sa ibang bansa, halos mangutang ako para lang mapadala siya. Sabi niya sa akin noon, "Nay, babalik ako kapag kaya ko na. Ikaw ang una kong pupuntahan." Huminto siya saglit at napangiti ng mapait. Pero noong nasa London na siya, nagbago na ang lahat. Tumigil ang mga sulat, tumigil ang tawag. Hanggang sa isang araw may dumating na balita na nakapag-asawa na raw siya ng mayamang banyaga at nagpalit ng apelyido. Mula noon, hindi ko na siya narinig muli. Natigilan si Mang Tito. Kaya pala, bulong niya, ganun ka na lang magpakasipag para may mapadala sa kanya. Tumango si Lourdes. Oo, hindi ko alam kung kailangan pa niya ako. Pero may parte ng puso kong umaasang minsan baka sakaling maalala niya ako. Kaya't kahit matanda na ako, nagtatrabaho pa rin ako. Para kung sakaling bumalik siya, may karapat-dapat siyang tawaging ina. Tahimik si Mang Tito. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman niyang tila may bigat sa dibdib niya. Hindi niya inasahan na ang tahimik na janitress na madalas laitin ng mga tao ay may ganitong lalim ng kwento. Lourdes, sabi niya sa dulo, wala akong masasabing iba kundi saludo ako sa iyo. Pero sana, isang araw, hindi lang siya ang babalik. Sana pati ang hustisya para sa iyo. Kasi hindi ka lang basta janitress, isa kang ina na may ginintuang puso. Gumiti si Lourdes bagaman may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Salamat, Tito. Pero hindi ko hinahangad ang hustisya. Ang gusto ko lang, makita kong masaya siya kahit hindi na niya ako kilalanin. Habang sinasara niya ang envelope at muling isinilid sa kanyang lumang bag, dumampi sa bintana ang malamlam na sinag ng araw, tila paalala ng isang pangakong hindi kailanman nalimutan. At sa katahimikan ng janitor's room, sa pagitan ng kalawangin na mop at lumang timba, nanaili ang lihim na iyon, isang sikreto na magbabago ng buong kumpanya sa mga daraping na araw. 3 linggo matapos ang huling nangyari, isang malaking pagbabago ang gumulantang sa buong Rivas Tan Industries. Isang liham ang inilabas mula sa head office, nakasulat sa malalaking letra, Temporary Closure for Leadership Transition. Nabigla ang lahat ng empleyado. Ang iba ay nagbulungan, ang iba namay nag-aalala. Si Lourdes, na nooy nag-aayos ng mga basahan sa janitor's room, ay natanong kay Mang Tito habang hawak ang papel na nakadikit sa bulletin board. Tito, ibig sabihin ba nito mawawalan tayo ng trabaho? Umiling si Mang Tito. Hindi naman siguro, Lourdes. Baka may bagong pamunuan lang. Pero sabi sa memo, babalik tayo sa trabaho sa susunod na linggo. Kaya maghintay lang daw ng anunsyo. Napabuntong hininga si Lourdes. Sana nga, mahirap na kung mawawalan ako ng trabaho. Malapit na ring enrollment ng mga pamangkin ko sa probinsya. Umaasa sila sa akin. Tiwala lang, sagot ni Mang Tito. Saka baka mas mapabuti pa ito. Paglipas ng 1 linggo, muling binuksan ang kumpanya. Isang karatula ang nakasabit sa lobby. Welcome, our new CEO, Mrs. Celine Gatchaliantan. Pagkarinig ni Lourdes sa pangalang iyon,
Parang may dumagundong sa kanyang dibdib. Gatchalian. Paulit-ulit niyang binasa ang apelyido at bigla siyang napatigil. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang kamay. Celine. Mahina niyang bulong sa sarili. Celine Gatchalian. Lumapit si Mang Tito. Bit-bit ang clipboard. Uy, okay ka lang Lourdes? Bakit parang namumutla ka? Wala tito, baka nagkakataon lang. Marami namang Gatchalian sa mundo. Sagot niya, pilit pinipigilan ang kabog ng dibdib. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang pakiramdam. Parang may kapalarang muli siyang haharapin. Kinabukasan, dumating ang bagong CEO. Maaga pa lang, nagsidatingan na ang mga empleyado, nagsusuot ng pinakabagong barong, blazer at bestida. Lahat ay gustong magmukhang propesyonal. Si Monica, ang HR supervisor, ay sobrang abala sa paghahanda ng welcome meeting. Rico, tawag niya habang nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin. Tingnan mo naman ako, okay na ba to? Gusto kong maging presentable kay Ma'am Celine. Alam mo namang baka magpalit siya ng mga department heads. Mumisi si Rico habang inaayos ang necktie. Perfect ka, Monica. Alam mo namang kahit sinong bagong boss, mabibighani sa disiplina mo. Hoy Rico, seryoso ako, sagot ni Monica, ngunit may halong ngiti. Kailangan nating makuha ang loob ng bagong CEO. Kung gusto mong mapromote, ngayon ang pagkakataon mo. Alam mo na ang gagawin, ako bahala sa HR, ikaw sa operations. Oo, makakaasa ka sa akin, sagot ni Rico habang palihim na tinatapunan ng sulyap si Monica. Pag nagsimula na si Ma'am Celine, dapat tayo agad ang mapansin. Bandang 10:00 dumating na ang convoy. 3 itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng gusali. Pagbukas ng pinto, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng puting blazer. May mataas na tindig at may aura ng kapangyarihan. Si Celine Gatchalian Tan. Maganda, elegante ngunit malamig ang mga mata. Tahimik ang lahat habang naglalakad siya papasok ng lobby. Lahat ng empleyado ay nakatayo, nakangiti at nag-aabang ng tingin. Si Monica ang unang lumapit. Ma'am Celine, welcome po sa Rivastan Industries, sabi niya nang may sobrang lambing. Ako po si Monica Rivas, HR Supervisor. Mumiti si Celine, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Thank you. I'm looking forward to results, not greetings. Please make sure the performance reports are on my desk before 5. Napahiya si Monica, pero pilit nang umitit. Oo po ma'am, susunod po. Sumunod namang lumapit si Rico. Good morning ma'am, ako po si Rico Vergara, Head of Operations. Kung may kailangan po kayo sa... Ngunit hindi pa siya tapos. Tumango lang si Celine at dumiretso na papunta sa elevator. Walang kahit isang salita pa. Grabe, bulong ni Monica kay Rico. Parang yelo yung tingin, hindi man lang umiti. Tss, iba tong klase ng boss, sagot ni Rico. Pero okay lang. Kaya nating pakisamahan yan. Lahat ng boss, may kiliti rin yan. Samantala mula sa dulo ng hallway, tahimik lang si Lourdes na pinagmamasdan ang eksena. Hindi siya makagalaw. Nang masilayan niya ang mukha ni Celine, tila bumalik sa kanya ang mga alaala ng anak niyang iniwan niya sa murang edad. Ang mga mata, ang ngiti, at pati ang paraan ng paglakad, lahat ay pamilyar. Hindi, bulong niya. Hindi pwedeng siya yun. Lourdes? Tanong ni Mang Tito, na noon ay may dalang mga dokumento. Ba't parang natulala ka? Wala tito, siguro lang napagod ako, sagot niya, sabay talikod. Maglilinis lang ako sa may conference room. Pero habang pinupunasan niya ang mesa, hindi niya maiwasang mapaluha. Sa kanyang isip ay paulit-ulit ang tanong. Siya nga ba ito, ang anak na iniwan niya noon? Si Celine, na nagtapos sa Cambridge? Na sinabing babalik pag nagtagumpay na siya. Ngayon, narito-rito, hindi bilang anak kundi bilang CEO. Samantala,
Sa loob ng conference room, nagsimula na ang unang pagpupulong ni Celine. Malamig at diretso siya sa punto. Starting this quarter, I want results. I don't care about excuses, only outcomes. Anyone who can't keep up will be replaced. Clear? Sabay-sabay na tumango ang mga department heads. Ngunit sa labas ng pinto, nakatayo si Lourdes, tahimik na naglilinis habang pinapakinggan ang boses ng babaeng matagal na niyang pinangarap na marinig muli. Matapos ang pagpupulong, dumaan si Celine sa hallway. Tumigil siya sandali sa may gilid kung saan si Lourdes ay nagwawalis. Nagkatinginan silang dalawa, isang mabilis na tingin lang, ngunit tila umabot hanggang sa kaluluwa ni Lourdes. "Good morning, ma'am." Mahina niyang bati habang nakayuko. Tumango lang si Celine. "You missed the spot." Malamig nitong tugon, sabay lakad palayo. Pagkaalis niya, bahagyang nanginig si Lourdes. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang damdaming hindi niya maipaliwanag. Isang halo ng saya, kirot at takot. "Tito," mahina niyang sabi nang dumating si Mang Tito. "Kung sakaling totoo nga, paano kung hindi na niya ako kilala?" Mumiti si Mang Tito, marahang itinapik ang balikat niya. "Baka oras na para malaman niya kung sino ka talaga, Lourdes. Pero wag muna ngayon. Ang tadhana, may sarili ring paraan para magtagpo ulit ang mga tuso." At habang lumulubog ang araw sa labas ng gusali, nanatiling nakatitig si Lourdes sa pangalan ng bagong CEO na nakasabit sa pader. Celine Gatchalian-Tan, ang parehong apelido na matagal na niyang itinatagong lihim, ngayon ay muling bumalik. Dala ang panibagong yugto ng kanyang kapalaran. Mainit at maingay ang buong opisina ng Rivas Tan Industries ng araw na iyon. Lahat ay abala sa paghahanda para sa presentasyon sa bagong CEO, si Celine Gatchalian-Tan. Ang mga empleyado ay nag-uunahan sa pagpapabango, pag-aayos ng mesa at pag-aabot ng papeles para ipakita na sila'y masipag at karapat-dapat mapansin. Sa kabilang dako naman ng lobby, tahimik lang si Lourdes habang pinupunasan ang marmol na sahig. Tila walang pakialam sa pag-aagawan ng pansin ng mga tao sa paligid. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, mabigat ang bawat hinga, lalong tumitindi ang kaba sa dibdib niya tuwing maririnig ang pangalan ng bagong CEO. Sa di kalayuan, habang naglilinis siya, napansin ni Monica Rivas, ang HR supervisor, na tila napigilan si Lourdes. Nakatayo ito sa tapat ng opisina ng CEO, nakatitig sa nakasulat na pangalan sa pintuan, Mrs. Celine Gatchalian-Tan, Chief Executive Officer. Ilang segundo siyang natulala para bang may naalala o may hinahanap sa loob ng silid na iyon. Agad napansin ni Monica ang eksenang iyon. "Lourdes!" sigaw niya, dahilan para mapalingon ang lahat ng tao. "Ano na naman niyang ginagawa mo dyan? Hindi mo ba alam na bawal magstay sa area na yan?" Nagulat si Lourdes, bigla niyang ibinaba ang hawak na mop. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Napatitig lang po ako sandali." "Sandali?" Matalim na balik ni Monica. "Sandali raw. Para kang estatwa dyan. Parang may minamanmanang ka. May tinatago ka ba, ha?" Lumapit siya kay Lourdes, sabay agaw sa hawak nitong basahan. "Kung gusto mong magpahinga, wag dito. Baka gusto mong ipakita ko kay Ma'am Celine kung gaano ka kabagal sa trabaho?" Tahimik lang si Lourdes, nakayuko. "Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi ko po sinasadya." Ngunit tila lalong nairita si Monica sa kababaang loob nito. "Pasensya na naman," sigaw niya. "Alam mo, minsan iniisip ko kung bakit hanggang ngayon nandito ka pa. Walang disiplina, puro drama. Kung hindi ka pa matanda, baka pinalayas na kita." Lumingon ang ilang empleyado, sabik sa iskandalo. Si Rico Vergara, na abala kanina sa pag-aabot ng report kay Celine, ay sumilip sa eksena at ngumisi. "Ano yan, Monica? May pasaway na naman?" "Oo, ipong si Lourdes," sagot ni Monica, sabay turo sa janitress. Hindi na nga mabilis, naglalakad-lakad pa sa harap ng opisina ni Ma'am Celine. "Akala mo ba may appointment siya?" Nagtawanan ang ilang staff. "Baka gusto niyang magpa-promote?" Biro ng isa.
Promote! Siguro gusto niyang maging executive janitress. Tugon ng isa pa, sabay halakhak. Napayuko si Lourdes, nanginginig ang kamay. Patawarin niyo po ako, mahina niyang sabi, halos pabulong. Hindi ko naman po ginusto. Hindi ko po. Ngunit hindi pa siya natatapos. Biglang lumapit si Monica at binato sa sahig ang mop. Kung gusto mo talagang manatili dito, ipakita mong may silbi ka. Luhod, linisin mo tong sahig ngayon, dito mismo, harap ng mga empleyado. Napatigil ang lahat. Ang ibang empleyado ay napatingin sa isa't isa, hindi makapaniwala. Ma'am, baka naman sobra yan. Bulong ng isa. Pero tumaas lang ang kilay ni Monica. Sobra? Hindi. Disiplina to. Dapat matuto siyang magpakumbaba. Dito kasi sa kumpanya, walang puwang ang mga tamad. Dahan-dahan, lumuhod si Lourdes. Kinuha niya ang basahan at sinimulang punasan ang malamig na sahig ng lobby. Habang pinupunasan niya, naririnig niya ang mga impit na tawa sa paligid. Ang iba'y nagpipigil ng halakhak. Ang iba na may bulong-bulungan. Grabe, pinapaluhod talaga ni Ma'am Monica. Baka may atraso yan dati, kaya ganyan. O baka naman gusto ni Ma'am ipakitang walang sinisino rito. Habang tumutulo ang pawis sa noo ni Lourdes, pilit niyang tinatapos ang ginagawa. Nanginginig ang kanyang kamay at bawat punas ng basahan ay tila humihiwa sa kanyang dignidad. Hindi niya magawang tumingin sa kahit sino. Ayaw niyang makita ang mga matang puno ng panunuya. Sa isang sulok, nakamasid si Mang Tito, pinipigilan ang sarili na hindi makialam. Ngunit nang nakita niyang halos mawalan ng balanse si Lourdes, hindi na siya nakatiis. Ma'am Monica, malakas niyang tawag habang lumalapit. Hindi niyo naman kailangang gawin yan sa kanya. Matagal na siyang empleyado rito, may respeto yan sa trabaho. Hindi niyo ba pwedeng kausapin ng maayos? Napatingin si Monica, halatang na-offend. Ha? Ikaw ba, Tito? Nakikisawsaw ka pa? Trabaho mo magbantay sa gate, hindi magturo sa akin kung paano patakbuhin ang HR. Hindi ko kayo tinuturuan, ma'am, sagot ni Mang Tito, mahinahon pero matatag ang boses. Sinasabi ko lang na tao rin si Lourdes. Hindi siya hayop para ipahiya sa harap ng lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, agad na sumabat si Rico. Tama na yan, Tito. Kung ayaw mong masuspinde, bumalik ka sa pwesto mo. Hindi mo alam kung anong issue nila. Huwag kang manghimasok. Hustisya lang ang gusto ko. Balik ni Tito. Ngunit nagbabala si Rico. Isang salita pa at ipapasok kita sa disciplinary action. Napalunok si Tito. Hindi siya natatakot para sa sarili, kundi para kay Lourdes. Baka mas lalo lang nitong ikapahamak. Kaya pinili niyang umatras kahit masakit. Samantala, si Lourdes ay tahimik pa ring naglilinis. Pinupunasan niya ang sahig kahit nanginginig ang kanyang kamay. Hanggang sa marinig ang mahina niyang sariling tinig. Balang araw. Mauunawaan ninyo. Narinig iyon ng ilan, ngunit hindi nila pinansin. Sa halip, may nagtawanan pa. Ano raw? Mauunawaan daw natin? Naku, drama queen pa pala. Sa gilid ng koridor, may isang empleyadong napasilip sa opisina ng CEO. Nakita niyang nakatingin si Celine mula sa loob. Tila sinusundan ng tingin ang eksena. Ngunit bago pa siya makalapit, isinara ni Celine ang blinds ng salamin. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos din si Lourdes. Tumayo siya ng marahan, nanginginig, ngunit matikas pa rin ang tindig. Wala siyang sinabing kahit ano, basta't kinuha niya ang mop at dahan-dahang lumakad palayo patungo sa janitor's room. Hayaan mo na siya, bulong ni Mang Tito sa sarili. May araw din yang mga yan. At habang papalubog ang araw sa labas ng gusali, naiwan ang sahig na nilinis ni Lourdes. Makintab, malinis at tila sinasalamin ang kanyang puso. Pagod man at sugatan, nananatiling busilak at matatag. Sa bawat punas ng kanyang kamay ay nakaukit ang tahimik na panalangin na balang araw, darating din ang sandaling makikita nila kung sino talaga siya.
at kung gaano kalalim ang dahilan ng bawat pagyuko niyang puno ng dignidad. Maagang-maaga pa lang ng araw na iyon ay bumaba na sa gusali si Celine Gatchalian-Tan, ang bagong CEO ng Rivastan Industries. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y maupo sa pwesto, naisipan niyang bumaba sa basement upang personal na silipin ang kondisyon ng mga pasilidad at empleyadong naroon. Isang bagay na hindi karaniwan sa kanya. Madalas ay puro meeting, financial reports at investor calls ang kanyang binibigyang pansin. Ngunit ngayong umaga, may kung anong humila sa kanya pababa. Habang bumababa ang elevator, nakatingin siya sa salamin, malamig ang ekspresyon. Time to see how the company looks from the ground. Bulong niya sa sarili. Pagbukas ng pinto ng elevator sa basement, sinalubong siya ng amoy ng sabon, varnish at lumang kahoy. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mop na dumudulas sa sahig ang maririnig. Dahan-dahan siyang naglakad, sinusundan ng 2 sekretarya na halatang nagugulat sa kanyang desisyon. "Ma'am, gusto niyo pong tawagin ang maintenance head?" Tanong ng isa. Umiling si Celine. "Hindi na. I want to see things as they really are. No pretenses." Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang matandang babaeng nakasuot ng kulay-abong uniforme ng janitorial team. Nakayuko ito habang pinupunasan ang sahig at tila walang kamalay-malay sa presensya ng bagong CEO. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan. "Excuse me," malamig niyang sabi, "ikaw ba ang naka-assign sa basement area?" Nagulat si Lourdes at mabilis na tumayo, hawak pa rin ang mop. "Oo po ma'am, ako po. Pasensya na po kung marumi pa. Lilinisin ko pa po itong bandang kanto." Tumango si Celine, pinagmasdan ito. May kakaiba sa mukha ng babae, ang mga mata, ang pilantik ng ngiti at maging ang mahinahon nitong boses. Parang may pamilyar na dampi sa kanyang alaala, isang bagay na hindi niya agad maipaliwanag. "Matagal ka na bang nagtatrabaho dito?" Tanong ni Celine. Malamig pa rin ang tono, ngunit bahagyang curious. "Opo, ma'am. Magdadalawang taon na po. Noong panahon po ng dating management ako kinuha." Sagot ni Lourdes, mahinahon pa rin at magalang. "Ganun ba?" Tumango si Celine. "Saan ka nakatira?" "Diyan lang po sa Pasig, ma'am. Malapit lang po para di ako malit. Mahirap na po, baka matanggal pa." May sandaling katahimikan. Si Celine nakatitig lang sa kanya, parang pilit inaalala kung saan niya nakita ang mga matang iyon. Ang mga kamay ni Lourdes ay magaspang at may mga pilat, tanda ng mahabang taon ng paghihirap. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa mukhang nito, isang uri ng kababaang loob na matagal nang nawala sa mga taong nakakasalamuhan ni Celine sa mundo ng negosyo. Habang nag-uusap sila, biglang natanggal ang pendant sa leeg ni Lourdes. Nahulog ito sa sahig, gumulong hanggang sa paanan ni Celine. Mabilis na yumuko si Celine at dinampot iyon. Ngunit nang mabuksan niya ito upang ibalik, napahinto siya. Sa loob ng maliit na pendant ay may lumang litrato ng mag-ina, isang batang babae na nakangiti habang nakayakap sa isang babaeng may hawig kay Lourdes. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Naramdaman niyang parang humigpit ang kanyang dibdib. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang pendant, tila ayaw bitawan. "Saan mo nakuha ito?" tanong niya, halos hindi makapagsalita. Nagulat si Lourdes. Agad niyang kinuha ang pendant sa kamay ng CEO. "Pasensya na po ma'am, akin po yan." Ngunit bago niya ito maisuot muli, napatingin si Celine sa kanya ng diretsyo. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtagpo at sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Sa mukha ni Lourdes, nakita niya ang mga guhit ng panahon, ngunit sa kabila ng mga iyon ay naroon pa rin ang pamilyar na lambing. Ang mga matang minsang tumitig sa kanya noong siya'y bata pa. "Celine," mahinang bulong ni Lourdes, halos di sinasadya. Napatigil si Celine. "Anong sinabi mo?" Agad umatras si Lourdes. "Wala po, ma'am. Napagkamalan ko lang po."
Ngunit sa loob ni Celine, may pumutok na alaala. Mga eksenang pilit niyang inilibing sa nakaraan. Nakikita niya ang lumang bahay nila noon sa probinsya. Ang amoy ng kahoy, ang tunog ng ulan sa yero, at ang boses ng isang babaeng laging humahaplos sa kanyang buhok habang sinasabing, "Kahit anong magyari anak, ipagmalaki mo kung sino ka." Tila isang pelikulang bumalik sa kanyang isip ang lahat. Ang araw na umalis siya upang mag-aral sa Maynila, ang pangakong binalangkas sa ilalim ng bituin. "Mama, babalik ako pag nakamit ko na ang mga pangarap natin." Ngunit pagdating ng panahon, nalamon siya ng ambisyon, ng takot at ng hiya. Nakalimutan niyang tumupad. Ngayon, heto siya, isang matagumpay na CEO. Ngunit ang babaeng iniwan niyang noon ay nakaluhod sa harap niya. May hawak na mop. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Nahihiya ba siya? Natatakot? O pinagsisisihan? "Ma'am, may problema po ba?" tanong ng isa sa mga sekretarya nang mapansin ang pamumutla ng kanilang boss. Hindi siya sumagot. Sa halip, ibinalik niya ang pendant sa kamay ni Lourdes. You can keep it." Mahina niyang sabi, halos basag ang boses. "Salamat po ma'am," sagot ni Lourdes, bahagyang nanginginig ang kamay. Ngunit habang pinagmamasdan ni Celine ang mukha ni Lourdes, lalo siyang natigilan. Hindi na niya kailangang magtanong pa. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang pendant na iyon, ang litrato at ang pamilyar na titig, lahat ay patunay. Siya si Mama. Ngunit paano siyang hihingi ng tawad? Paano niyang haharapin ang katotohanan ito matapos ang mga taon ng pananahimik? Hindi na niya napigilan. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. "Ma'am Celine," tawag ng sekretarya, "saan po kayo pupunta?" Ngunit hindi na ito lumingon. Mabilis ang kanyang mga hakbang hanggang sa umabot siya sa elevator. Sa loob, bumagsak siya sa pader at napahawak sa dibdib. Tila nagbabalik ang lahat ng bigat ng nakaraan. Ang gutom na tiniis nila noon, ang pangarap niyang bumangon mula sa kahirapan, at ang gabing umalis siya nang hindi na nagpaalam sa ina. Pagbukas ng pinto, dire-diretso siyang tumakbo palabas ng gusali. Hindi na niya ininda ang mga mata ng mga empleyadong nagtataka. Ang ilan ay nagbulungan. Bakit umiiyak si Ma'am Celine? May nangyari ba? Parang galing siya sa basement Samantala, si Lourdes ay naiwan sa hallway. Tahimik niyang pinulot muli ang mop at pinunasan ang sahig kung saan dumaan ang anak. Sa mga mata niya, may halong luha at ngiti. Alam niyang may mga bagay na hindi na kailangang itanong. Sapagkat minsan, sapat nang makita mo lang na muling tumitig sa iyo ang taong matagal mong ipinagdasal. At sa pagitang ina at anak, kahit walang salitang binitiwan, muling nabuhay ang alaala ng pag-ibig na kahit iniwan at tinakpan ng panahon, ay kailanmay hindi tuluyang namamatay. Kinabukasan, maagang pumasok si Celine Gatchalian-Tan sa kumpanya. Tahimik ang buong gusali, ngunit ramdam ang tensyon sa bawat sulok. Ang mga empleyado ay nagtataka kung bakit biglang nagpasomon ng urgent board meeting ang CEO at pinatawag ding maging ang mga department heads, pati na rin ang ilang senior staff na hindi naman karaniwang kasama sa mga pagpupulong. Isa sa kanila ay si Monica Rivas at si Rico Vergara na parehong hindi mapakali sa kaba. "Rico, may idea ka ba kung bakit tayo pinatawag?" tanong ni Monica habang inaayos ang blazer sa harap ng salamin. "Wala naman akong ginawang mali nitong mga nakaraang araw Unless ano?" singit ni Rico. Baka tungkol lang sa bagong reorganization ng company. Alam mo naman tong bagong CEO, mahilig sa drama. Gustong ipakita na may bagong direksyon kuno. Ngunit sa loob-loob nila, may kaba. Ang huling beses na nakita nilang bumaba si Celine sa basement kahapon, may kakaiba na sa kilos nito. Pag-akyat daw ay tuloy-tuloy sa opisina.
walang kausap at halos maputla. Sabi pa ng sekretarya, iba si ma'am kahapon, parang may dinadalan mabigat. Bandang 10:00, nagsimulang pumasok ang mga miyembro ng board sa malaking conference room. Lahat ay nakaupo, maayos at tahimik. Sa gitna ng mahaba at mamahaling mesa, nakaupo si Celine. Malamig ang tingin, ngunit bakas sa mga mata ang malalim na emosyon na pilit niyang pinipigil. Sa tabi niya, naroon ang kanyang sekretarya at si Attorney Vamos, ang corporate legal counsel ng kumpanya. "Good morning," panimula ni Celine. Kalmado ang boses, ngunit mababa ang tono. "Thank you for coming on such short notice. I called this meeting because I discovered something personal, but also deeply connected to this company." Nagkatinginan ang lahat. Tahimik ang silid, tanging tunog ng air conditioner ang maririnig. Si Monica at Rico ay halatang nagpipigil ng hinga. Celine tumingin sa gilid ng silid at marahang itinuro ang pinto. "Can someone call Miss Lourdes Gatchalian, the janitress assigned to the basement?" Nagtaka ang lahat. Ang iba ay nagbulungan. "Janitress? Bakit siya ipapatawag sa board meeting? Anong kinalaman niya rito?" Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Lourdes. Tahimik at halatang kinakabahan. Nakasuot pa rin siya ng kulay abong uniforme. Hawak ang maliit na bag na tila hindi binitiwan kahit kailan. Tumigil siya sa may gilid ng pinto, hindi alam kung saan lulugar. "Pasensya na po, ma'am," sabi ni Lourdes habang nakayuko. "Sabi po kasi ng guard, ipapatawag daw ako dito." Tumayo si Celine mula sa kinaupuan at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi pa rin makatingin ng diretso si Lourdes. Habang si Celine ay pilit pinipigil ang namumuong luha, lahat ng mata ay nakatingin sa "Mga kasama," wika ni Celine, "I would like to introduce someone very special." Tumigil siya sandali, huminga ng malalim at saka binitawan ang mga salitang yumanig sa buong silid. "This is Lourdes M. Gatchalian, my mother." Parang sabay-sabay na napahinto ang paghinga ng lahat. Si Monica ay napasigaw ng mahina, "Ano?" Si Rico naman ay napalunok at halos mawala ng kulay ang mukha. Tahimik ang buong boardroom. Ang iba'y napapatingin sa isa't isa, hindi makapaniwala sa narinig. Ang janitress na nakikita nilang naglilinis sa hallway, ang babaeng madalas pagsigawan ni Monica at pagtawanan ng mga empleyado, inapala ng CEO. "Hindi ito biro," pagpapatuloy ni Celine. "Alam kong nagugulat kayo, pero totoo ang sinasabi ko. Matagal ko nang hinanap ang aking ina at kahapon nakita ko siya rito sa mismong kumpanyang pinaghirapan kong itayo muli." Nagtuloy-tuloy ang mga luha ni Lourdes habang nakatingin sa anak. "Celine," mahina niyang sabi, "hindi ko akalaing." Ngunit agad siyang pinigilan ni Celine. "Mama, hayaan mo muna ako." Huminga siya ng malalim at tumingin sa mga kasamahan. "Alam kong marami sa inyo ang nagtatanong kung bakit ngayon ko lang ito binabanggit. Noon, bata pa ako nang paghiwalayin kami ng mama ko ng madrasta kong mayaman. Inangakuan akong tutulungan mag-aral sa ibang bansa basta't iwan ko siya. At dahil sa kahirapan namin, tinanggap ko. I thought success would heal that pain, but no amount of money can erase what I did." Tahimik ang lahat. Maging ang legal counsel ay bahagyang yumuko, tila iginagalang ang sandaling iyon. "Nang magpunta ako sa ibang bansa," patuloy ni Celine, "sinubukan kong magtagumpay para sa amin. Pero habang tumatagal, nakalimutan ko na kung saan ako nanggaling. Nakalimutan ko ang babaeng nagturo sa akin ng kahalagahan ng pagsisikap, ng kababaang loob. At nang makita ko siya kahapon sa basement, naglilinis, habang ako naman ay nasa penthouse office." Napahawak siya sa dibdib, pinipigilan ang luha. Naramdaman ko kung gaano ako kaliit. Napaluha na rin si Lourdes at tinakpan ang bibig. "Anak, hindi mo kailangang," ngunit muli siyang tinapik ni Celine,
Ma, gusto kong marinig nila ang lahat. Tumingin si Celine sa mga empleyado. For years, many of you looked down on people like her. Our janitors, our guards, our drivers. You see them as replaceable. But today, I want everyone to remember this. The person you humiliate might be the reason you even have a job. My mother sacrificed everything for me to stand where I am. Sa gilid ng mesa, si Monica ay hindi makatingin. Pilit niyang tinatakpan ng muka, nanginginig ang kamay. Si Rico naman ay halos mapatayo sa kinauupuan, pawis na pawis at tahimik. Tumalikod si Celine sa kanila at nagsalita muli. Monica, Rico, alam kong marami kayong kasalanan sa kanya. Hindi ko kailangang marinig ang paliwanag ninyo. Nakita ko mismo sa CCTV kung paano ninyo siya ipinahiya, pinapagtawanan at pinapaluha. Nanlaki ang mata ni Monica. Ma'am Celine, hindi po namin alam. Ngunit pinutol siya ni Celine. Exactly. Hindi ninyo alam kung sino ang pinagtatawanan ninyo. At yan ang problema. You judge people by their uniform, not by their worth. Tumayo si Lourdes, umiiyak, ngunit mahinahon. Anak, tama na. Hindi ko namang gusto ang gantihan sila. Nakakahiya na. Ngunit mumiti si Celine sa kanya. Ma, hindi ito gantihan. Ito ay pagtutuwid ng mali. This company will never be the same after today. Muling humarap si Celine sa lahat. From this day forward, Rivastan Industries will implement a new code of ethics. No discrimination, no humiliation, regardless of position. Everyone will be treated with respect. And anyone who cannot abide by this will leave. Tahimik ang lahat. Ang mga board member ay napayuho, tila nahihiya sa mga nagawa nilang panghuhusga sa mga taong nasa ibaba. Pagkatapos ay lumapit si Celine kay Lourdes at marahang hinawakan ang kamay ng ina. Mama, I may have left you once, but now I'm home. I'm not just your daughter anymore. I'm your biggest admirer. Niyakap niya ito sa harap ng lahat, habang ang luha ni Lourdes ay tuloy-tuloy na bumagsak. Walang salita, pero ramdam ng bawat isa sa silid ang bigat at ganda ng sandaling iyon. Isang tagpong hindi kayang tapatan ng kahit anong posisyon o kayamanan. At sa wakas, matapos ang mahabang taon ng pagdurusa at pagkakawalay, magkasama na ulit ang mag-ina sa parehong lugar kung saan minsan silang pinaghiwalay ng kahirapan. Ngunit ngayoy pinagtagpo ng kapatawaran. Isang linggo matapos ang nakakagulat na revelasyon sa board meeting, muling nabalot ng kaba ang buong Rivastan Industries. Sa bawat sulok ng gusali, puro bulungan at mga mahihinang hula ang maririnig. Lahat ay nagtatanong kung ano ang mangyayari kina Monica Rivas at Rico Vergara, ang 2 taong kilalang pinakamakapangyarihan sa ilalim ng dating pamunuan. Ngunit ngayong kilala na nila kung sino talaga si Lourdes Gatchalian, ang janitress na ina pala ng kanilang CEO. Lahat ay tila biglang nagbago. Ang mga dating mapanlait ay biglang naging tahimik at ang bawat empleyado ay naglalakad na may paggalang sa bawat utility worker na madaraanan. Bago magtanghali, isang memo ang ipinaskil sa bulletin board. All HR and operations staff are required to attend the general meeting at 2 p.m. Conference Hall A. Attendance is mandatory. Nagkatinginan sina Monica at Rico sa kanilang opisina. Halos mangitim ang mukha ni Monica sa kaba. Rico, alam ko na to. Alam kong tungkol to sa nangyari sa harap ng mga empleyado. Nakita mo naman kung paano tumingin sa atin si Ma'am Celine nung araw na yon? Relax, sagot ni Rico. Pilit pinapakalma ang sarili pero halatang nanginginig din ang kamay habang nagsisindi ng yosi. Hindi naman siguro tayo agad tatanggalin. May mga koneksyon pa rin ako sa board. Koneksyon? Balik ni Monica.
Wala ka ng koneksyon. Wala tayong koneksyon sa sarili niyang ina. Diyos ko, kung alam ko lang noon, kung alam ko lang na nanay pala niya yon. Napahawak siya sa noo at halos mapaupo sa kaba. Too late for regrets, Monica. Malamig na sagot ni Rico. Basta wag kang iiyak mamaya. Alam mo naman, ayaw kong magmukhang mahina. Bandang 2:00, nagsimula ang meeting. Puno ang conference hall. Nakaupo sa gitna si Celine, nakasuot ng simpleng itim na blazer. Malamig ang ekspresyon. Sa tabi niya, naroroon ang HR head at ang ilang miyembro ng legal department. Sa kanan naman niya, nakaupo si Lourdes. Maayos ang bihis sa puting blouse at maitim na palda. Hindi na nakauniporme ng janitress. Sa kabilang gilid, nakatayo si Mang Tito. Halatang kinakabahan, ngunit may halong respeto ang mga tingin sa kanya ng mga empleyado. Let's start, mahinahong sabi ni Celine. I called everyone here today not to humiliate anyone but to show accountability. Lahat tayo ay bahagi ng kumpanyang ito. Pero kapag may nang abuso, walang exempted, maparanggo man o hindi. Pagkatapos ng kanyang panimula, pinatay ang mga ilaw at sinindihan ang projector. Biglang lumabas sa malaking screen ang CCTV footage ng lobby. Ang mismong araw na pinahiya ni Monica si Lourdes sa harap ng mga empleyado. Tahimik ang buong silid. Naririnig lang ang boses ni Monica sa video. Galit na galit. Luhod, linisin mo tong sahig sa harap ng lahat. Kasunod noon ay ang mga tawa ng mga empleyadong nakapaligid. Kita sa screen kung paanong nanginginig si Lourdes habang pinupunasan ang sahig. Kita rin kung paanong sinubukan ni Mang Tito na ipagtanggol siya at kung paano siya tinakot ni Rico ng suspensyon. Nang matapos ang video, walang kumibo. Si Monica ay tulala habang si Rico ay napayuko, hawak ang ulo. Ma'am Celine, mahinang sabi ni Monica habang nanginginig. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam na ina niyo siya. Kung alam ko lang po. Ngunit pinutol siya ni Celine. So kung alam bing ina ko siya, hindi mo siya papahiya? Ibig sabihin, kung hindi mo alam, okay lang ang ginagawa mo? Hindi agad nakasagot si Monica. Nagsimulang tumulo ang luha niya. Pasensya na po. Ako po ang nagkamali. Nadala lang po ako ng inis. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Matalim na ulit ni Celine. Monica, ilang taon ka ng HR supervisor. Dapat ikaw ang unang nakakaalam ng respeto at equality sa workplace. Pero anong ginawa mo? Ginamit mo ang posisyon mo para ipahiya ang isang taong hindi makalaban. Lumingon siya kay Rico. At ikaw, Mr. Vergara, alam mong mali pero anong ginawa mo? Pinanood mo lang. Ikaw pa mismo ang nagbanta sa lalaking nagtangkang ipagtanggol siya. Hindi mafatingin si Rico. Ma'am, I was just following orders. Ayoko lang pong magkaroon ng gulo. Following orders? Balik ni Celine. Kapag mali ang utos at sumunod ka, kasalanan mo pa rin yon. Dito sa kumpanyang ito, hindi na pwedeng manahimik ang tama at mamuno ang baluktot. Nagpalakpakan ng ilan sa mga empleyado sa likod. Tahimik, ngunit totoo ang suporta. Nanginginig si Monica. Halos hindi makapagsalita. Ma'am, kahit isang pagkakataon lang po, bibigyan ko ng public apology si Ma'am Lourdes, harap ng lahat. Ngunit umiling si Celine. Hindi ko kailangan ng palabas, Monica. Ang respeto, hindi hinihingi sa oras ng parusa. Ipinapakita yon habang may pagkakataon pa. Umiyak na lamang si Monica, habang si Rico ay tahimik na tumayo, hindi na nagsalita. Bago sila tuluyang lumabas ng silid, nilingon ni Monica si Lourdes, umiyak. Aling Lourdes, patawarin niyo po ako, hindi ko po alam. Mahinahon lang ang sagot ni Lourdes. Matagal ko na kayong napatawad. Sana lang matuto kayong rumespeto, hindi lang sa tulad ko, kundi sa lahat ng taong marangal na nagtatrabaho. Tahimik na lumabas ang dalawa, tuluyang naglaho sa kumpanya. Pagkatapos ng ilang sandali,
Muling nagsalita si Celine. I've thought long and hard about what should happen next. I realized that leadership doesn't just belong to those with titles. It belongs to those with character. Tumayo siya at tumingin kay Mang Tito na halos hindi makapaniwala nang marinig ang kanyang pangalan. Mang Tito Ladera, sabi ni Celine na may ngiti. Simula ngayon, ikaw na ang magiging bagong head of maintenance department. You've shown courage, integrity, and compassion. Those are the true values of this company. Napahawak si Mang Tito sa dibdib, halos di makapaniwala. Ma'am, ako po? Naku, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Karapat-dapat ka, sagot ni Celine. Hindi dahil sa tagal mo rito, kundi dahil sa kabutihan mo. Nagpalakpakan ang mga empleyado at bakas sa mukha ni Lourdes ang tuwa. Lastly, dagdag ni Celine, I want to honor the woman who taught me everything about humility and perseverance. Lumapit siya sa ina at hinawakan ang kamay nito. Mama, you've worked hard all your life. You've given enough. Starting today, you are officially retired from service with full benefits, plus double the usual amount. This company owes you more than just an apology. It owes you gratitude. Nagulat si Lourdes. Anak, hindi ko naman kailangan ng pera. Masaya na akong makita kang mabuting tao pa rin. Mumiti si Celine, bahagyang napaluha. Hindi ito tungkol sa pera, ma. Ito'y pasasalamat. Dahil kung hindi dahil sa'yo, wala ako rito ngayon. Tumayo si Lourdes at niyakap ang anak sa harap ng lahat. Lahat ng empleyado ay napaluha at ang iba'y napasabay ng palakpak. Ang aral, wika ni Celine habang nakatingin sa lahat, ay simple lang, walang mababang trabaho at walang mataas na tao. Ang tunay na yaman ay nasa puso ng marangal na manggagawa. At sa sandaling iyon, naramdaman ng bawat isa sa silid na hindi lang kumpanya ang nagbago, pati ang kultura at puso ng mga taong naroroon. Sa wakas, muling nabuo ang dangal na minsan ay nilapastangan. At sa gitna ng katahimikan, maririnig mo ang boses ni Lourdes na marahang bumubulong. Salamat, Diyos ko. Natapos din ang pagsubok. Lumipas ang ilang araw matapos ang malalim na pagbabago sa Rivastan Industries. Muling nanumbalik ang katahimikan at disiplina sa bawat departamento. Ngunit iba na ang hangin na dumadaloy sa loob ng kumpanya. Hindi na ito katulad ng dati, kung saan ang mga mataas ang posisyon ay nilalamon ng kayabangan at ang mga nasa ibaba ay tinitingnan na parang walang halaga. Ngayon, may paggalang na, may malasakit. At ang lahat ng yun ay dahil sa isang simpleng babae na minsang pinantawanan, ngunit ngayon ay ginagalang, si Lourdes Gatchalian. Bandang hapon habang papalubog ang araw, nakaupo si Lourdes sa maliit na hardin sa gilid ng gusali. Ang mga halaman ay malago at ang ihip ng hangin ay banayad. Nakasuot siya ng puting blouse at malinis na bestida. Wala na ang lumang unipormeng kulay abo. Sa tabi niya ay isang maliit na bag na puno ng mga sulat, litrato, at ilang alaalang iniingatan niya sa loob ng maraming taon. Tahimik niyang pinagmamasdan ang paligid. Nakikita niya ang mga empleyadong dati hindi man lang siya pinapansin, ngayon ay magalang na bumabati sa kanya. Sa di kalayuan, nakatayo si Celine, ang kanyang anak, nakamasid sa kanya mula sa balkonahe ng opisina. Sa sandaling iyon, magkahalong pagmamalaki at pagsisisi ang nakikita sa mga mata ni Celine. Pagmamalaki dahil sa ina niyang naging haligi ng kanyang lakas, at pagsisisi dahil sa mga taon ng pananahimik na hindi na maibabalik. Lumapit si Celine, may dalang maliit na bouquet ng mga bulaklak. Tahimik siyang umupo sa tabi ni Lourdes. Ma, mahina niyang sabi, kanina pa kita hinahanap. Wala ka sa opisina ko, kaya nagtanong ako kay Mang Tito. Sabi niyang nandito ka raw ulit sa garden. Ngumiti si Lourdes, hindi inalis ang tingin sa mga halaman. Dito kasi ako laging humihinga, anak. Dito ko naramdaman kung gaano kaganda ang magpalaya.
Ang bigat kasi ng dibdib ko noon. Pero ngayon, parang kaigaan na. Umupo ng mas maayos si Celine. Ma, gusto kong magpasalamat. Kung hindi mo ako pinatawad, hindi ko mararating ito. Hindi ko mararating ang posisyong to o ang katahimikang nararamdaman ko ngayon. Hinaplos ni Lourdes ang kamay ng anak, marahan at may lambing. Anak, hindi mo kailangang magpasalamat. Lahat ng ina, marunong maghintay, marunong magpatawad kahit hindi mo sabihin. Ang galit anak, hindi nagtatagal. Pero ang pagmamahal, kahit gaano katagal, hindi nawawala. Napangiti si Celine, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Naalala ko pa, Ma, nung bata ako, lagi mong sinasabi na hindi mahalaga kung anong trabaho mo basta marangal. Noon hindi ko naintindihan yon. Pero ngayon, pagkatapos ng lahat, doon ko lang nakita ang ibig mong sabihin. Tumawa si Lourdes, mahina at puno ng pagninilay. Ang buhay, Celine, parang pagwalis. Araw-araw kang naglilinis, pero laging may alikabok na babalik. Hindi mo kailangang magalit sa alikabok. Trabaho mo lang tanggalin ito ng paulit-ulit hanggang sa matutunan mong tanggapin na bahagi talaga ito ng araw mo. Tahimik silang pareho. Pinagmamasdan ang mga ibong dumadapo sa puno. Sa di kalayuan, nakita nila sina Mang Tito at ang ilang mga dating empleyado na dahan-dahang lumalapit. Nakasuot pa rin sila ng uniforme. Ngunit ngayon ay may ngiti sa kanilang mga mukha. Ngiting may halong hiya at paggalang. Ma'am Lourdes, mahinang bati ni Mang Tito. Pasensya na kung istorbo kami. Gusto lang sana naming magpasalamat sa inyo. Ngumiti si Lourdes at tumango. Walang istorbo, Tito. Ikaw pa? Halika, maupo ka rito. Lumapit ang iba pang empleyado. Ang ilan ay mga kasamahan niya sa maintenance team at ang ilan naman ay mga nakasaksi noon sa nangyari sa lobby. Ang iba'y halos hindi makatingin sa kanya. Aling Lourdes, sabi ng isa sa kanila, si Marisa, na dati ring tumawa nang mapahiya siya. Pasensya na po talaga sa ginawa namin noon. Hindi po namin kayo ipinagtanggol. Natakot lang po kami, pero alam naming mali yun. Napayuko rin si Arnold, isang technician. Ma'am, nakisabay din po ako sa pagtawa noon. Akala ko kasi nakakatawa. Pero nung nakita ko sa CCTV kung gaano nyo tinanggap ng tahimik yung pang-aabuso, nahihiya po ako. Sana mapatawad nyo kami. Tahimik si Lourdes sandali, ngunit makikita ang malambing ng ngiti sa kanyang mga labi. Mga anak, sabi niya, kung paulit-ulit niyong iisipin ang nakaraan, hindi kayo uusad. Ang mahalaga, natuto kayo. Lahat tayo nagkakamali, pero ang pagkilala sa mali ay simula ng pagiging marangal. Napaluha si Marisa. Salamat po, ma'am. Hindi namin makakalimutan yung mga sinabi niyo. Lumapit si Celine at ngumiti sa kanila. Alam niyo, kung may isa mang dahilan kung bakit nagbago ang kumpanyang ito, si Mama yon. Dahil kung siya na inalipusta at inapi ay marunong pa ring magpatawad, wala tayong karapatang hindi matuto. Nagpalakpakan ng lahat, ngunit tahimik at marangal ang sandaling iyon. Walang engrandeng musika, walang anunsyo, tanging damdamin ng paggalang at kapayapaan. Maya-maya, lumapit si Mang Tito kay Lourdes. May bitbit na maliit na sobre. Ma'am Lourdes, ito po. Liham galing sa management. Sabi ni Ma'am Celine, regalo raw po ninyo bago kayo umalis. Binuksan ni Lourdes ang sobre at nakita ang papel. Isang Certificate of Honor and Lifetime Service. Kalakip ang isang sulat kamay ni Celine. Para sa babaeng naglinis, hindi lang ng sahig, kundi ng puso ng bawat tao rito. Ang tunay na dangal ay nasa kabutihang loob. Tumulo ang luha ni Lourdes, ngunit ngiti ang kasunod. Salamat sa inyo sa lahat ng pagkakataong binigay sa akin, pero oras na siguro para magpahinga. Nilingon niya ang anak. Celine, ipagpatuloy mo yung sinimulan mo. Hindi ko na kailangang makita pa kung gaano kalaki ang mararating mo. Ang mahalaga, manatili kang mabuting tao.
Tumango si Celine at niyakap ang ina ng mahigpit. Pangako ma, hindi ko nahahayaang muli kang umiyak sa lugar na to. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok ang service van ng kumpanya sa may gate. Lumapit si Lourdes, bitbit ang maliit na bag. Bago sumakay, nilingon niyang muli ang hardin, ang mga empleyadong nakangiti, at ang anak niya ngayon ay nakatayo sa harap ng gusaling minsan niyang nilinis araw-araw. Paalam, mahina niyang sabi, salamat sa bagong simula. Pag-alis ng van, dahan-dahang tumaas ang alikabok sa daan. Sa loob nakaupo si Lourdes sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang tanawin habang tinatangay ng hangin ang kanyang buhok. Sa kanyang mukha may ngiti ng kapayapaan, ngiti ng isang inang nagtagumpay hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kanyang kabutihan. At habang papalayo ang sasakyan, ang buong Riva Stan Industries ay tila nagbagong anyo, hindi lamang bilang negosyo, kundi bilang tahanan ng respeto at pag-asa. Sa wakas, natapos ang kwento ng isang janitress na minsang niluhuran sa sahig ng kahihiyan, ngunit tumayo bilang huwaran ng karangalan. Ang tunay na karangalan, bulong ni Lourdes sa hangin, ay hindi sa posisyon, kundi sa kabutihang loob. Kung natapos mong pakinggan ang istoryang ito, marahil ay naramdaman mo rin ang bigat at ganda ng kwento ni Aling Lourdes. Isang simpleng janitress na pinahiya, ngunit sa huli ay napatunayang ang kababaang loob ay kayamanang walang kapantay. Sa mundong puno ng paghusga, tandaan natin na walang maliit na tao at walang mababang trabaho kapag ito'y ginagawa ng tapat at marangal. Ang respeto ay hindi hinihingi, ito ay binibigay sa bawat pusong marunong magpatawad. Kung nadala ka ng kwento, mag-iwan ng komento na kabutihang loob sa ibaba bilang pagpupugay sa mga katulad ni Lourdes na patuloy lumalaban ng may dangal. Huwag mo ring kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong nagbibigay inspirasyon at aral sa ating lahat. Dahil dito sa alon ng istorya, bawat kwento ay dumadaloy mula sa puso para sa puso.